Okay, so ito yung overview sa video na ito na itatackle natin kung paano nga ba tayo bumili ng Ethereum mula sa ating GCash or mga bangko papunta naman sa Coins.ph until mailagay natin siya papunta doon sa MetaMask at sa Ronin wallet. So ngayon, kailangan mo muna mag-cash in from your Peso wallet sa Coins.ph. Tsaka natin siya ililipat yung funds papunta naman ng Coins Pro, which is yung platform ng pagte-trade ng mga cryptocurrencies. So once i-trade na natin yung pera natin from Peso to Ethereum, tsaka na natin ililipat naman siya from Coins Pro papunta naman ng Coins.ph. Tapos from Coins.ph naman, ililipat naman natin siya papunta ng MetaMask. Okay, so yung MetaMask, ito yung pinaka-wallet natin dito sa ating paglalaro ng Axie Infinity. Okay, then from MetaMask naman, ililipat naman natin yung funds natin na Ethereum papunta ng Ronin wallet. So from Ronin wallet, so that's the time na makakapagbili ka na ng sarili mong Axie doon sa marketplace ng Axie Infinity. Okay, let's get it down. So mag-login lang kayo sa Coins.ph account ninyo. So login tayo. Then ilagay natin yung verification code sa akin by SMS. Okay, once makalagin na kayo dito sa ating Coins.ph, so kailangan nyo munang kargahan ng Peso, itong Peso wallet natin. Then pilitin natin tong cash in. Tapos pipili kayo kung ano yung gusto nyong option sa pag-cash in ninyo dito sa inyong wallet. So meron tayo ditong mga GCash, Paymaya, mga online bank, so BPI, BDO. So pili lang kayo ng gusto nyo. So pagka-click nyo naman dito, meron siyang instruction kung paano gagawin. So sa akin, GCash yung pipiliin ko. Tapos next step, ito yung gagawin natin na pag-transfer ng funds papunta ng GCash to Coins.ph. So pagkapunta nyo ng GCash, punta kayo ng bank transfer. Tapos hanapin natin yung coins. So view all. Tapos click natin tong search sa taas. Tapos coins, i-type natin. Tapos yung amount, so ilagay natin 500. Tapos account name. Tapos account number, yung cellphone number nung Coins.ph account nyo. Then pag okay na yan, i-send money. Tap natin yung send money. Tapos confirm. Tapos yan. So on process na. So antayin natin. So yun. So na-receive na ng Coins.ph natin ang account. Okay. Tapos balik tayo doon sa computer. Tapos pag nakapag-transfer na kayo ng funds, so punta lang tayo dito sa all services. Tapos dito sa baba, hanapin natin yung Coins Pro. Tapos send funds to Coins Pro. Tapos yung amount 500. Okay, so transfer funds. Tapos pay. Tapos mag-send siya ng verification code. Then makita natin na tapos na yung transaction. Ayan, so nakita natin na-send na yung 500 doon sa trading platform ng Coins Pro. So ngayon mag-login naman tayo doon sa Coins Pro. pro.coins.asia. Tapos login tayo with Coins.ph na account natin. Then password.
Okay, ayun. So meron kasi tayong 500 dati dito. So tumap up yung PHP ko dito. Kaya hindi na rin nakita yung 500. Pero andito na siya. Nag-top up na rin. So ngayon, punta tayo dito sa taas. Tapos piliin natin tong E to PHP. Tapos dito naman sa market. So bibili tayo ng Ethereum dito sa current market ng CoinsPro. So yung palitan ngayon ay na pumapatak ng 99,000 ng isang Ethereum. So mag-place tayo ng buy dito sa market. So i-click nyo lang tong buy, market, tapos buy. Tapos since peso yung i-convert natin to Ethereum, so i-click natin tong PHP. Tapos dito naman pwede natin i-max. So lahat ng peso natin ilagay natin dito. So naka-max siya. Tapos ang makukuha nating Ethereum ay 0.01019488. So place lang tayo ng order. Yan. So kung nakita nyo, dumagdag na dito yung Ethereum na nakuha natin. So yun. So okay na. Nakabili na tayo ng Ethereum dito sa CoinsPro. So kung bibili kasi tayo doon mismo sa coins.ph ng Ethereum, medyo mataas yung presyohan doon. So kung dito sa trading platform ng CoinsPro, pumapatak siya ng 99,000. Pag nag-exchange tayo ng Ethereum dito sa coins.ph, so silipin natin. So pag pumunta ka dito sa Ethereum, tapos i-click mo tong convert. So pag tinignan mo dito, convert tayo ng peso to Ethereum. So yung palitan niya is 103. Pero kung doon tayo sa platform, pumapatak lang siya na ng 99,000. So ang laki ng diferensya. Halos 4,000 yung pagitan niya ng rate dito sa CoinsPH mismo against naman dito sa platform ng trading nila sa CoinsPro. So yan. So yun yung pinagkaiba nila. So mas mainam na doon tayo sa platform mag-exchange ng mga currency natin into cryptocurrency. So yan, so nakabili tayo ng Ethereum. Ayan, so dito naman para malipat mo yung Ethereum dito sa CoinsPro papunta sa ibang mga wallets tulad ng MetaMask. So i-click mo lang tong cash out. Tapos i-select natin kung saan papunta yung Ethereum. So since sa Ethereum natin siya ilalagay na wallet, so i-click mo na tong Ethereum wallet ng CoinsPH. Tapos yung amount, so kung gusto mong lagay lahat, so i-copy mo lang to. Tapos i-paste natin dito sa taas. Tapos i-click mo na tong transfer to CoinsPH. Then magkakaroon siya ng confirmation doon sa email mo. So i-click mo lang yung link para ma-confirm. So ito na siya. So i-click natin tong link to confirm itong request. So, i-click natin. Then, pag okay na to, successful na. So, i-close ko lang, pati ito. Then, balik tayo dito sa CoinsPH. Tapos, i-click natin tong My Wallet. Then, i-click natin tong Ethereum. So, antayin lang natin na dumating yung account mula doon sa CoinsPro. So, depende sa oras. So, may mga time na crowded or madaming traffic doon sa pag-confirm ng transaction sa Ethereum network. Okay, ayan, dumating na ang ating Ethereum. So, i-click ko lang tong Ethereum. So, ito na siya. Okay, so pag okay na to, so try nating i-send sa ibang wallet. So, kunin nyo lang yung MetaMask na account nyo. Tapos, login tayo. So, dito naman, kunin lang natin yung address nitong MetaMask. So, itong nandito sa gitna. So, i-click nyo lang. Then, balik tayo dito sa CoinsPH. Tapos, i-send natin ito. So, click na lang natin itong send. Tapos, yung amount, ito, lagay natin dyan. Tapos, yung address, dito natin i-paste. So, i-double check mo rin din lang yung last 4 digits. Tapos, yung first 4 digits to make sure. So, i-open natin yung MetaMask. So, 0x366A. Okay, parehas. 3870. Okay, so tama naman. So ilagay mo lang yung amount na gusto mong i-send na Ethereum. So
for example. So i-paste ko lang to. Ayan. So meron din siyang additional na transaction fee na kailangan mong i-minus din. So kung dalawang digits, for ilang digits to? Tatlo. So tatlo. Meron pa rin. So gawin natin itong 2. Ayan. So okay na. So magbabawas kasi yung transaction fee natin dito. So ibinawas ko lang para sumakto itong total amount to pay. Tapos lagay natin tong para saan ito. So kailangan ni CoinsPH to. So lagay natin ng allowance. Tapos i-click nyo yung continue. Then dito naman i-check nyo lang lahat ito. Mga confirmation, confirm, understand. Then i-click nyo tong send. Okay, so tapos katapos nyan, it's either mag-send siya ng verification code ulit doon sa email nyo or sa cellphone. Tapos antayin yung pumasok na dito sa MetaMask yung transaction. So antayin nyo lang yung pagdating dito sa MetaMask. So it will take another, siguro depende sa network kasi. So may mga times na inaabot ng 10 minutes, 15 minutes. So antayin nyo lang until such time na ma-receive nyo from MetaMask or from CoinsPH itong tinransfer nyo papunta naman dito sa MetaMask. Okay, so mula sa MetaMask, lilipat naman natin yung funds na Ethereum papunta doon sa ating Ronin na wallet. So punta lang kayo doon at mag-login sa marketplace.axieinfinity.com. Tapos make sure lang na nakalogin na kayo dito sa MetaMask, tapos dito sa Ronin na wallet nyo dito sa Chrome extensions. Tapos punta kayo dito sa bridge. Tapos i-deposit natin itong button na to, ipindutin natin siya. Then punta tayo dito sa Ethereum. So na-detect niya yung dito sa MetaMask natin. Tapos kunin lang natin yung Ronin address dito sa ating wallet. So i-click mo lang tong extension. Tapos itong copy address na button. So make sure lang na tama yung address. So 36A tapos 3870. So i-copy lang natin. Tapos i-paste natin siya dito sa Ronin address. Then yung asset naman, since yung nandun sa MetaMask natin, ang laman nun ay Ethereum. So i-select natin siya as Ethereum. Tapos ma-detect niya kung ilan or magkano yung Ethereum na meron sa wallet natin. So for this demonstration, i-click ko lang yung max. Tapos next. Tapos confirm. Okay, so ito kasing sa demonstration, naubos na lahat, na-transfer ko na lahat doon sa Ronin, yung lahat ng Ethereum ko. So dito naman, yung nandito sa ita-transfer nyo, ibawas nyo lang yung gas fee. Okay, so currently meron tayong $15 na amount. So ang mahal ng gas fee or transaction fee ngayon sa Ethereum network. So i-less nyo lang siya, tapos i-edit nyo ulit yung amount na isi-send nyo. So i-reject nyo lang muna to, tapos ibawas ninyo itong gas fee na nakalagay dito. Okay, so i-reject ko muna, tapos i-edit nyo lang to. So kung ilan yung amount na isi-send nyo, i-less nyo na rin yung gas fee. Then pag okay na yon, i-next nyo ulit, tapos confirm, tapos mag-i-enable na itong continue na button or itong confirm na button. So i-click nyo lang, tapos magpo-proceed na siya sa pag-send ng Ethereum papunta doon sa Ronin wallet natin. So antayin nyo lang siguro mga 5 minutes to 10 minutes. So depende sa traffic nung sa Ethereum network kung gaano siya kabilis ma-transfer. So minsan kasi meron tayong mga traffic na na-experience sa network kaya matagal na mag-reflect doon sa Ronin wallet. So i-reject ko lang to. Then pag na-transfer na yon, magre-reflect naman siya dito sa Ronin wallet ninyo. So halimbawa ito, magre-reflect na siya as W-ETH. So naka-convert siya as W-ETH once na malipat mo na siya dito sa Ronin wallet. So that's the time na pwede ka na makapagbili ng mga Axie dito sa marketplace. So nandito siya magre-reflect din sa taas kung magkano yung balance mo. So sa pagbili ng Axie, so pili lang kayo dito sa dashboard or dito sa marketplace. So halimbawa ito, i-new tab ko lang siya. Tapos punta tayo sa kabila. Tapos i-click nyo na tong buy now. So
So silipin natin kung maganda ba yung Axie. Yan, so okay na, panglaban. 1 energy. Okay, so okay na to. Magkano ulit? 2.4. Yan, so pag nagustuhan nyo yung Axie na to, tapos i-click nyo lang sa baba itong confirm, then mabibili nyo na itong Axie na napili nyo. So hindi ko muna to i-confirm kasi pipili pa ako ng iba na nandito sa market. So pag okay na yan, magre-reflect siya doon sa iyong account, tapos under dito sa inventory. So lahat ng mga nabili mong Axie, dito siya magre-reflect na lahat. Okay? So para maglaro naman kayo nito, so i-scan nyo lang. So download nyo lang siya sa Android or sa iOS. Tapos i-click nyo lang to, show QR code. Tapos i-open nyo yung application doon sa cellphone nyo. Tapos i-scan nyo yung QR code doon sa game ng Axie Infinity. Ayan, so don't forget to subscribe to my channel para sa mga ganito pang klase ng tutorial na aking ilalagay dito sa aking content. So hanggang sa muli and good morning.